Ganap na naintindihan ni Shanjun, nakipagtulungan upang lumingon at tumakbo. Sa katunayan, sa 36 na stratehiya, ang pagtakas mula sa isang malakas na kaaway ang pinakamahusay na stratehiya. Hindi bago kay Jianjun ang trick na ito at agad itong hinabol. Nagpalakpak si Jianju at nag-chant ng spell, magalang na inanyayahan ang Extreme Gale Heavenly Imperial Wind True Lord. Swift Travel True Lord. Agad na bumalat ang isang puwersa kay Ju at Shanjun, na pinuprotektahan ng mga Diyos. Mas naging mabilis ang bilis ni Jun, nakatakas sa paghabol ni Jianjon sa isang iglap. Tumayo si Jun, nakatingin at nagmura, "Damit." Ang Jianju na iyon, nakakatakas pa rin. Sa daan patakas, pinag-isipan ni Jun, malawak ang mundo, ngunit saan ang daan upang mabuhay? Sa sandaling ito, nag-iisip at nag-aanalisa si Jianju, si Feng Jianwu ay may hindi gaanong kalaking pinsala sa kanyang katawan. Mukhang binigay ito sa kanya ng matandang lama. Ang plano ngayon ay basta mapigilan natin siya, marahil ay mailigtas pa rin tayo. Agad na sinabihan ni Jianju si Shanjun na lumiko patungo sa Linghong Temple. Sa Linghong Temple, sa loob, nakaluhod si Kalei sa tabi ng lama, umiiyak, "Master! Ha, Master!" Hinaplos ng lama ang likod ng maliit na monghe upang aliwin, "Nagme-meditate lang ako para gamutin ang mga sugat ko. Hindi pa ako patay, ngunit Master, dumudugo ka ng malaki." Tiningnan ni Kaylee ang mga gilid ng bibig ng lama at ang laylayan ng kanyang roba na nabahira ng sariwang dugo at hindi maiwasang mag-alala. Tumawa ang lama upang tiyakin siya, "Haha, ayos lang. Papatayin ko ang isang matandang manok para muling mapuno ang aking chi at dugo. Anong oras na ba at nagbibiro ka pa rin? Ang sekta ng Buddhist ay isang malinis na lugar. Saan magkakaroon ng matandang manok?" Labis na naguluhan si Kaylee sa kanyang master. Ngunit agad pagkatapos, nagpatuloy ang lama na takpan ang kanyang bibig at umubo ng isang bibig ng dugo. Nag-aalala si Kalei at paulit-ulit na tumawag, "Master." Sabi ng lama sa malalim na boses, "Nang araw na iyon, lumitaw si Feng Yanyu sa Jiang City upang maghanap ng isang tao at nagkataon lamang na nahadlangan ko si Feng Xian. Kaya nakatakas ang taong iyon. Kung ito man ay sinasadya o nagkataon, kami ng taong iyon ay nakatakdang magkabalik sa cause and effect. Hayaan mong tingnan ko kung sino ang nasa dulo ng causal thread na ito." Isang gintong sinulid ang lumitaw mula sa hintuturo ng lama. Tumakbo si Kaylee pagkatapos niya. Tumingin sa labas, nakita ang sinulid na lumilipad ng mataas. "Master, Master," ang gintong sinulid na ito ay umaakyat sa langit. Sa kanyang puso, patuloy na iniisip ng lama, sa langit. Bakit ang lahat ng nabubuhay sa mundong ito ay may karmic entanglement sa taong iyon? Maaari kayang ang taong ito ay isang immortal sa langit? Tumangala ang lama, sinusundan ang causal thread na nakakonekta kay Jiangju. Galit na tumakbo si Kalei sa tabi ng lama, "Master, ang iyong mga mata." Dugo ang damaloy mula sa mga gilid ng mata ng lama sa isang punto. Tiningnan ng lama ang kanyang mga kamay na nanginginig sa buong katawan, bulong sa sarili, bakit hindi ito dumating 1,000 taon ng mas maaga? Sinusuportahan ni Kaylee ang nanginginig na lama, "Master, pakiusap, umupo ka na agad." Hinaplos ng lama ang ulo ni Ka at inutusan, "Aking disipulo, ang predestined relationship sa pagitan ng master at disipulo ay natapos na." Umiyak si Kale at nagtanong, "Master, ayaw mo na ba sa akin?" Pagkatapos ay, inaliw siya ng lama, "Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Ikaw ay nakatakdang maging isang alagad ng Buddhist ng Buddha King Fruit Position. Matanda na ako at hindi na kita mapoprotektahan. Ngayon, ang iyong tunay na guro ay nasa labas. Dumating na ang pagkakataon at natapos na ang predestined relationship sa pagitan ng master at disipulo." Samandal ang lama malapit sa tenga ni Kale at bumulong ng isang bagay. Pagkatapos ay sa wakas ay sinabi ang dalawang salita, "Umalis, umalis." Bumagsak ang luha ni Kale na parang ulan habang magkadaupang palad ang kanyang mga kamay, "Namo Buddha." Nagkadaupang palad din ang lama at sinabing, "Imitab Buddha." Dala ang kanyang bagahe, tumakbo si Kalei patungo sa bukas na pinto ng templo. Nagsimula na ang kanyang bagong paglalakbay. "Kumusta, maliit na master?" Saglit na huminto si Clay, kinikilala ang taong nasa harap niya.
Magkadaupang palad ang mga kamay ni Janju sa likod ng kanyang likod at masarap na sinabing, "Ako, si Janju, ay humihiling na makita ang laman ng Linghong Temple." Agad na lumuhad si Clay at Yumuko, disipulo Clay, bumabati kay Sharzuan. Nagtanong si Janju ng nalilito, "Ha? Ano ito? Ano ang pangalan ng maliit na master?" Buong paggalang na sinabi ni Clay ang kanyang pangalan, "Ka. Ako ay isang disipulo ng henerasyon. Umaasa si master na magiging masaya ako araw-araw. Kaya binigyan niya ako ng Dharma name na ito. Gusto ko ito ng labis." Hinaplos ni Jangju ang kanyang baba at sinabing, "Kale, dati gusto ko rin ito ng labis." "Hindi. Bakit mo ako tinatawag na Shirun?" Medyo malungkot na inulit ni Kaylee, sabi ni Master. "Nasugatan si Master. Sabi niya dumating na ang aking tunay na Master at tapos na ang kanyang misyon." Pagkatapos marinig ito, labis na natigilan si Jano. Pagkaraan ng isang sandali, sinabi niya, "Sa totoo lang, dumating ako upang tumakas sa kapahamakan. Sa tingin ko, paano kung pumasok tayo sa loob ng templo?" Sa sandaling sinabi niya ang mga salitang ito, agad na bumagsak ang pinto. Alam niyang walang intensyon ng taong nasa loob na tanggapin siya. Nagulantang si Zhangju at sinabing, "Anong ibig sabihin ng matandang monghe na ito?" Hindi pa nalutas ang problema, at dinagdagan pa niya ang problema ko. Walang ibang pagpipilian, kinailangan ni Zhangju na isama si Kaylee. Galit na nagtanong si Shanjun, "Anong ginagawa mo sa batang ito?" Ayaw ni Janju na sinabing, "Ano pa ang magagawa ko? Naging disipulo na ang tao, kaya isasama ko na lang ang batang ito at tatakas." "Saan ka pupunta ngayon?" "Qian, punta tayo sa Nanjang. May mga kaibigan pa ako doon na marahil ay makakaprotekta sa buhay natin." May takot na sinabi ni Shanjun, "Kaso lang, libu-libong milya ang Nanjang mula rito. Ang dalawa mong divine talismans ay baka hindi makayanan." Pagkatapos maglakad ng sandali, biglang huminto at lumapag si Shanjun. Nalilito na nagtanong si Janjo, "Ha? Bakit huminto si Shanjun?" Sumagot si Shanjun, "Naubos na ang aking divine talisman at ang wind control spell, ngunit sa harap ay Jinsha River." Sa harap nila ay isang kumikinang na gintong ilog. Nag-atubili na nagtanong si Jangjo, "Ang Jinsha River ang hangganan sa pagitan ng mga lupain ng lahi ng tao at lahi ng demonyo." Ngunit hindi yun tama. Ang Nanjang ay nasa Timog Kanluran at ang Myriad Demons Kingdom ay nasa Timog Silangan. "Bakit tayo napunta rito?" Sinulyapan siya ni Shanjun at hinusgahan, "Kasalanan lahat ni Sense. Sa daan patungo sa pagkatapon, naging adik ka sa paghula, ipinipilit na dumaan sa mga tirahan ng lahi ng tao upang tingnan ang ilang hexags para sa mga tao, paikot-ikot. Sinabi mo na nagkamali ako." Tanong ni Shanjun, "Ano ang gagawin natin ngayon? Lilingan ba tayo?" Hinaplos ni Jangju ang kanyang baba at kinalkula, "Hindi yun maganda." Hinahabol ng malapitan si Xian Jian. "June, kung aksidente tayong magtagpo sa kanya, takot ako na bago pa tayo makarating sa Nanjang, nasa daan na tayo patungong Yellow Springs ng Nine Hells. O tatawid na lang tayo sa ilog." Nagningning ang mga mata ni Kale, naakit ng ilog na kulay ginto. Sa kabutihang palad, mabilis na ginamit ni Shanjun ang kanyang buntot upang pigilan si Kaylee. Binalaan ni Janju, "Pagod ka na bang mabuhay? Kung itutulak mo si Xiao Shanjun sa Jinsha River na ito, mamamatay din siya." Idinagdag din ni Shanjun, "Kaya kung tawirin ang Jinsha River na ito, ngunit kung isasama ko si Zhenxing at ang maliit na monghe, tiyak na hindi ito gagana. Hindi ninyo kayang labanan ang Heavenly Gang Wind sa Jinsha River. Ngunit karaniwan ay may mga ferrymen ng dalawang lahi, tao at demonyo, sa Jinsha River na ito. Ngunit ang pagtawid sa hangganang ito ay ang Myriad Demons Kingdom. Ininsulto mo ang Heavenly Demon Lord at nang ahas ka pa ring pumunta sa Myriad Demons Kingdom." Sabi ni Jianju nang walang pag-aalinlangan, "Hindi ba alam ni Xiao Shanjun ang prinsipyo na ang pinakamahalagang bagay sa ilalim ng madilim na kalangitan ay ang pumunta sa Myriad Demons Kingdom kung saan mayroon tayong lugar na matutuluyan at mapagkakatiwalaan?" Mula sa malayo, namataan ni Shanjun ang isang bangka at sumigaw, "Senador Ing, may bangka." Itinaas ni Janju ang kanyang mga kamay at iwinagayway, tinawag ang bangkiro. Di nagtagal, lumapit ang bangka, sakay si Janju at ang iba pa. Sabi ni Shanjun na may kasiyahan,
sadyang hindi kailanman ganap na sinasarhan ng langit ang lahat ng daanan. Sinshan, bilasan natin at sumakay na sa bangka. Mula sa bangka, isang kamay ang nagtaas ng kurtina, tumitingin sa kinaroroonan ni Janjo. Itinaas ni Tushan ang kurtina at mahinahon na sinabing, matagal na. Nagulat sandali si Janjo nang marinig ang pamilyar na boses na ito, aking mapapangasawa. Lumabas si Tushan, tiningnan ang taong tinawag niyang asawa. Sa kabutihang palad, hindi pa sila nakakasakay sa bangka. Nagulantang si Shanjun at sinabing, ang langit, ang Heavenly Demon Lord. Zianxing, tumakbo na tayo. Kasing bilis ng kidlat, dalawang Shan ang lumampas kay Jungju. Niyakap niya ang maliit na si Xiao Shanjun at malakas na sinabing, sa harap ko, nang ahas kang tawagin ang sarili mong Benyo. Hindi nag-aksaya ng salita si Shalan at nagutos, hindi nagkataon na nandito ako naghihintay na sumakay ka sa barko. Nag-atubili si Janjo, pwede bang hindi? Ang hamak na ito ay baguhan pa lang. Tanging malamig na titig at boses lang ang isinagot ni Shonlan, ano sa tingin mo, mahal kong asawa? Nakasakay na silang tatlo sa barko, ngunit nakatali, nakaupo ng nakatalikod. Nagmamadaling sinabi ni Xiao Shanjun, kaya mo na ba sa wakas o hindi? Hindi mo pa ba nilalabas ang talisman? Sumagot si Janjo, ikaw ang sumubok. Mahirap na ang pagguhit ng talisman, at kailangan ko pa itong isubok. Nagkakapulikat ang leeg ko. Sinubukan ni Jianju na imulat ang kanyang bibig upang makuha ang spirit talisman mula sa kanyang damit. Nag-aalala si Kua, Terra na, Master. Mag-ingat ka, baka malaglag. Nagmamadaling sinabi ni Xiao Shanju, bilasan mo. Malapit na ang babaeng iyon. Sa labas ng barko, lumuhad si Jaihan at nagulat, Master, bakit mo ako tinawag pabalik sa pamamagitan ng sound transmission mula sa libu-libong milya? Hindi mo pa ba nahahanap ang taong gusto mong hanapin? Sabi ni Shanlan, hindi na kailangan pang maghanap. Medyo nagulat si Jianjun. Wala nang pagpipilian si Jianjun kundi sumunod. Ngunit nang makita ang tatlong nakatali sa loob ng barko, naunawaan niya ang sitwasyon. Sa pamamagitan ng walang pagod na pagsisikap, kinagat ni Jinju ang isang sulok ng spirit talisman. Tagumpay. Nagalak si Janjo, matagumpay na nakuha ang spirit talisman. Ngunit hindi nagtagal ang kagalakan. Inilabas ni Janjo ang spirit talisman at ngumiti. Tahimik na kinuha ni Shalan ang spirit talisman at sinuri ito. Si Janjo, na parabang nasunog, mabilis na nagsabi, Nyungzi, bakit mo kinukuha ang lorwang iyan? Madumi iyan. Maaari ko itong ipaliwanag, Nyangzi, ako. Gustong magpaliwanag ni Janjo ngunit huminto dahil inilagay ni Shonlan ang kanyang kamay sa noo niya. Ang aksyon na ito, maaari kayang. Boom! Binigyan ni Shanlan si Janjo ng isang mapagmahal na tapik sa noo, na nagpalipad sa kanya ng 5 metro ang layo. Nakahiga si Janjo, umuungol sa sahig. Nagtanong si Kulo, tapik lang sa noo. Bakit ang ingay ni Master? Hindi naglakas loob si Xiao Shanjun na magkomento. Mahirap husgahan. Hindi sila pinansin ni Shanlan at lumabas upang bigyan ng gawain si Janjun. Jiano, kunin mo ito at bumalik sa 10,000 Demon Kingdom. Naiintindihan. Ang malinaw na asul na kalangitan ay nagniningning sa gininto ang kumikinang na ibabaw ng ilog. Isang bangka ang nagpaganda sa ilog. Sa loob ng bangka, kalmadong nakaupo si Shanlan, nakatitig sa grupo ni Jiangjes. Kinausap ni Jianju si Kuo sa pamamagitan ng telepatiya, bakit sa tingin mo, labis na iginigiit nito Shanlan na dalhin ako pabalik sa 10,000 Demon Kingdom. Maaari kayang napag-isipan niya ito at gusto niya akong ibalik sa 10,000 Demon Kingdom at pagkatapos. Sa isip ni Janjo ay isang imahe ni na Shaoan at siya na magkasama, tawagan ang isa't isa na, Ong, at Yangzi. Agad siyang binuhusan ng malamig na tubig ni Kuo, itigil mo yan. Alisin mo ang magandang pantasya na iyan. Gusto niyang durugan ang mga mata mo. Nagulat si Jiangjo at nanindig ang kanyang buhok. Pagkatapos ay hinusgahan ni Janjo, hindi ako nagkakaroon ng magagandang pantasya. Ano ang iniisip ng isang maliit na monghe sa buong araw? Dapat panatilihing malinis ng isang monghe ang kanyang 6 na pandama. Kalmadong sinabi ni Ku, malinaw kong narinig ang boses ni Master at pati na rin ang babaeng benefactor. Sa sandaling ito, iminulat ni Shonlan ang kanyang mga mata at sinulyapan sila, nagsasabing, kaya pala, nababasa mo ang isip.
Ang mga taong nasa paligid mo ay talagang kakaiba. Tama siya. Kung titingnan mo ako ng ganitong hanggal na titig ulit, tiyak na dudurugin ko ang mga mata mo. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.